skater na ito sa pagbulusok nila sa mga matatarik at palikulikong daan. Pero ang bida natin ngayon, kahit makailang ulit nang nag-crash sa kalsada, fight pa rin at patuloy pa rin siya sa pag-arangkada. Sino siya? Dito sa Alegria, Surigao del Norte, pagpatak ng tanghali, humihilera na ang mga tao para masaksihan ang mga skater na ito. Downhill skateboarding ang tawag sa ginagawa nila. Grabe, di ba? Akalain nyo ba na sa dangerous nature ng sport na ito, meron isang babae na mamayagpag dito? Oh yes, mga kaaha, di kayo namamalikmata. Siya si Riddell Grace Abarico, 22 taong gulang. Sa edad niyang ito, champion na may tuturing sa larangan ito si Riddell. High school lang siya nang unang sumabak sa pag-skateboard. At street skateboarding daw ang una niyang nakahiligan. Nag-start ako dahil yung brother ko na bumili siya ng pennyboard, which is yung parang maliit na longboard. Tapos pag-try ko, nagustuhan ko siya agad. Hindi ko in-expect na magiging career ko siya. Kasi for me, hobby lang. Nag-asa ko kay dad, baka pwede niya akong bilhan ng skateboard. Binilhan niya ako. The moment I tried it, nagustuhan ko siya agad. I love the adrenaline. I love how extreme the sport is. Ang downhill skateboarding, na tinatawag ding gravity skateboarding, ay mabilis na style ng skateboarding sa mga steep at palikulikong kalsada. Ito ang pinakamabilis na uri ng skateboard racing. Kinakailangan ng high-level skill bago mag-participate sa ganitong klaseng sports. Lumawak pa ang kaalaman ni Riddell nang mapadpad sila sa Surigao City. Dito niya nakilala ang community ng downhill skateboarders. Alam niyo ba, sa araw ng unang kompetisyon niya lang natutunan ang pagliko-liko? Pag ginagawa ko yung sport na yan, masayang-masaya ako. So, pag competition, of course, pressure, nakakakaba, nakakatakot, pero masaya naman. Kung ano ang bilis ng sport niya, ay siya rin bilis ng pagsikat ni Riddell sa sports na ito. Siya ang naging fastest rider sa Nationals Games. At sa loob nga lang ng isang taon, nakapag-uwi na siya ng bronze medal sa Southeast Asian Games noong 2019. Taong 2022 naman nang makuha ni Riddell ang third fastest in time trial sa World Skate Games sa Argentina at naging world number 5 downhill skateboarder siya. Aba, ikaw na nga, Riddell. Ang mga flat surface gaya ng mga sidewalk at empty swimming pools ang unang naging palaruan ng mga skateboarders. Gayunpaman, noong 1970s, lumitaw isang bagong estilo ng skateboarding na ngayon nakilala bilang downhill skateboarding. Kasama sa estilong ito ng skateboarding ang pagsakay sa matarik at palikulikong mga kalsada sa matataas na bilis. Gamit ang mga espesyal na longboard at kagamitan upang mapataas ang kontrol at katatagan. Taong 1990s, nag-evolve na ito hanggang sa nagkaroon ng makabagong teknolohiya tulad ng slide gloves at nagkaroon na rin ng mga downhill racing event. Ngayon sa mga kompetisyon, paunahan ng laban. Suot ang full-face helmet, leather suit at sapatos. By batch ang race. 4 kada batch. Pabilisan ng mga manlalaro na makarating sa ibaba ng slope. Sa mga adrenaline junkie dyan, na-try nyo na bang mag-skateboard? Pero downhill, yakang-yaka. Sa loob ng 5 taong pag-ride ni Riddell sa longboard, yakang-yaka na niya ang iba-ibang stunts and tricks dito. Tulad ng heel side puck down slide, toe side puck down slide, heel side stand-up slide, toe side stand-up slide, at heel side squat slide. Nagre-rely sa gravity ang downhill skateboarding habang umaandar pababa ang rider sa matarik na daan. Hinihila sila ng gravity pababa
kaya naman mas bumibilis ang takbo nila. Habang mahalaga naman ang center of mass ng isang rider para makapagbalanse. Nagkakaroon ng stability sa mga rider kapag nagka-crouch o yumuyuko. Bawat manlalaro sa extreme sport na ito, tulad ni Riddell, tumatakbo ng mahigit 85 miles per hour. Bukod pa rito, matarik ang mga dadaan ng kalsada dahil from the word itself, downhill ang direksyon ng sports. Kaya naman hindi maiiwasan ang mga disgrasya. Si Riddell, nabalian daw mismo ng kaliwang binti. Just recently, this year, February, I broke my fibula, yung left leg, na balian ako ng buto. Yan ang major accident na nangyari sa akin. Sa Malaysia naman, na-dislocate ang kanyang kaliwang balikat. 4 months after nabalian ng buto sa leg, sumali ako ng competition sa Malaysia. Yung papas na ako sa isang rider na from Thailand. Nag-crash siya sa likod ko, tapos naabutan niya pa ako sa harap. Natumba kaming dalawa. Sa kabila ng lahat, kung tatanungin daw si Riddell kung natatakot ba siya tuwing sumasakay ng longboard. Di naman siguro mawawala yung feeling na kinakabahan ka at natatakot ka pag nagsiskate ka. Pero pag sumakay ka na ng board mo, nakakalimutan mo yung takot. Kasi nai-enjoy mo na siya. Sa ngayon, ay pinaghahandaan na rin niya ang susunod niyang competition sa December. Inspirasyon ni Riddell sa bawat laban niya ang kanyang magulang na walang sawang sumusuporta sa kanya. So I'm very thankful na kahit nasasaktan ako, parang tinutulungan niya lang ako ma-overcome yung mga fears, ma-overcome yung mga challenges. So he's with me all the way from the start of my journey until now. Pag nagsiskate ako, nakakalimutan ko yung mga stress, mga problema. So freeing kasi para kang lumilipad. Sa ngayon, I have one goal na hindi ko pa na-achieve. I want to become the world champion. Ibang klaseng adrenaline naman talaga ang hatid ng mga extreme sports tulad ng downhill skateboarding. Kaya naman ang lagi namin paalala, ride safely,